Sinabi ni Dage na ang lungsod ng Calhoun, na tinatawag ding Sin City, ay isang maliit na lupain na puno ng mga gusali at populasyon na walang espiritu. Ipinanganak at inabandona si Dage sa lungsod, na isang walang batas na butas ng impyerno. Ang krimen ay isang pang-araw-araw na kaganapan. Si Dage ay 11 noong panahong iyon, at kailangan niyang pumili ng krimen bilang paraan ng kaligtasan. Masyadong malupit ang lugar na iyon para sa isang bata na mamuhay ng normal, kaya't si Dage ay nagsagawa ng mga walang kabuluhang gawain para sa mga pagsubok sa gabi at natulog sa ilang maruming koridor sa araw. Isang araw, sinabi ng isang lalaki kay Dage na nakita niyang naging productive si Dage gaya ng dati, kaya sinabihan niya itong kunin ang tsokolate at magsaya. Kinuha ni Dage ang tsokolate dahil ang lalaking iyon ay isang may sakit at mahinang lalaki na natutulog sa mga kalye malapit sa Dage. Naaalala na ang lalaki ay palaging nagsasalita tungkol sa isang pipe dream na umalis sa lugar na iyon sa pamamagitan ng pag-aaral. Ngunit sa oras na iyon, sinabi ni Dage na gusto niyang makinig sa kanyang kalokohan. Biglang sinabi ni Jinho kay Dage na panatilihin itong maikli dahil hindi siya interesado dito. Tinawag siya ni Dage na cold-blooded at tinanong kung wala siyang nararamdaman, na sinagot ni Jinho na wala siyang pakialam, ngunit gusto niyang malaman kung paano niya natutunan ang martial arts na lumilikha ng mga bilog. Sinabi sa kanya ni Dage, isang araw, nagsimulang manghuli ng mga kalapit na magnanakaw ang mga walang tirahan upang linisin ang lugar, at siya ay walang pagbubukod. Sinubukan ni Dage na gumanti kaya naman itinulak siya ng isang bandido sa lupa at sinubukang saksakin pero tinamaan ni Dage ng bato ang mukha ng astig na iyon. Napagdesisyonan ni Dage na bumalik dahil hindi na nakabangon ang mahinang lalaking malapit sa kanya matulog dahil sa lagnat. Natakot si Dage na ang taong iyon ay hindi makaligtas sa isang pamamaril sa ganoong estado, kaya pinuntahan niya ito, ngunit hindi siya makapaniwala sa nangyari sa kanyang mga mata. Sinabi ni Dage na marahas na binali ng lalaking naghihingalo ang leeg ng mga tulisan. Sinabi ni Dage na wala ang mabait na mukha ng lalaking iyon at ang kanyang mga mata ay naging isang mamamatay tao. Sinabi ni Dage na ang unang bagay na sinabi ng lalaki sa araw na iyon ay kakaiba para sa sitwasyon na naaalala niya ito hanggang ngayon, at ang mga salita ay, "I am back." Nagulat si Jinho, at sinabi ni Dage na malinaw niyang naaalala ang mga salitang iyon, at mula noon, ang lalaking iyon ay naging isang ganap na kakaibang tao. Sinabi ni Dage na nahulaan niya iyon dahil may attachment pa sa kanya ang lalaking iyon, ngunit sinabi niya na palalakasan niya si Dage at sasanayin siya. Gayunpaman, sinabi ni Dage na tinuruan lang niya siya ng footwork at iniwan si Jinho na kinakabahan dahil napagtanto niya na ang tao ay isang bumabalik at nagtataka kung sila ay nagpapakita sa buong mundo. Iniisip ni Jinho na, kung titingnan kung gaano decent ang taong ito sa kanyang footwork, ipinapalagay niya na ang nagbabalik ay medyo sanay. Biglang umupo si Dage at sinabi, para lang hindi magtanong si Jinho. Wala siyang alam na pangalan ng sek o kung ano paman. Tinanong ni Jinho kung sinasabi niyang inatake lang siya nito bilang simpleng pagganti sa nangyari sa restaurant, at hindi dahil sa grupong kilala bilang Martial Alliance. Sumagot si Dage, syempre hindi, at sinabing kinasusuklaman nila ang Martial Alliance. Iniisip ni Jinho na ang ibig sabihin ng lahat ng ito ay nangyari dahil siya ay impulsive at naalala noong binalaan siya ni Yakso na ang Triad ay gagantay. Naaawa si Jinho sa sekretarya at Xiangmin dahil nahuli sila sa gitna, at iniisip na dapat niyang ayusin ang kanyang pag-uugali para sa pagkakaroon ng mas normal na buhay. Samantala, nang makita ni Jinho na nahihirapan si Dage, pinagaling niya ang kanyang mga sugat, at humanga si Dage na tumigil na ang kanyang pagdurugo. Nagtanong si Dage, paano niya ginagawa niya iyon, at nagtanong kung sigurado siyang hindi magic ang ginagawa niya. Sabi ni Jinho, masakit kung mamatay siya ng ganon. Kaya excited na nagtanong si Dage kung maaari rin niyang ibalik ang kanyang kamay ngunit nagtanong si Jinho, bakit sa tingin niya ay posible iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, tiningnan ni Dage na bihirang buhay si Mibol, at sabi ni Dage, hindi lamang hinayaan ni Jinho na bumalik ng buhay ang mga taong dumating upang patayin siya, ngunit pinagaling din niya sila. Kaya tinanong niya kung anong uri siya ng walang muwang na martial. Sinabihan siya ni Jinho na magpasalamat na wala sa mga kaibigan ni Jinho ang namatay. At sinabi ni Dage na may utang siya sa kanya habang pinupulot si Mibol. Sinabi ni Dage na bagamat ayaw niya sa martial arts, ibabalik niya ang pabor sa tuwing may pagkakataon siya. Pagkaalis ni Dage,
Pumunta si Jinho sa kuwebo kung nasaan ang mga kasama niya, at biglang nagising si Cho. Tinanong ni Jinho kung ano ang nararamdaman ni Cho, na sinagot niya, ayos lang siya. Ngunit nagtatanong siya tungkol sa mga taong umaatake sa kanila. Sinabi ni Jinho na pinabalik niya sila. Ngunit nang tanungin ni Cho ang tungkol sa sugat ni Jinho, sinabihan siya ni Jinho na huwag mag-alala, dahil hindi ito mag-iiwan ng peklat. Kasabay nito, kapag nagtanong si Cho tungkol kay Chang Jae, sinabi ni Jinho na malapit na siyang majay gising, at sinabing madami ng pinagdaanan si Cho. Si Cho, sabay buntong hininga, ay sinabi kay Jinho na marahil ay masyado na niyang binigay ang kanyang trabaho sa pagiging sekretarya niya. Biglang umiyak si Cho at nagtanong kung bakit hindi siya pinigilan ni Jinho, at kung magiging ganito, dahil ito ay magiging trauma sa kanya sa buong buhay niya. Sinabi ni Cho na ang bakasyon na ito ay ganap na nasira, at nagtanong kung ano ang gagawin ni Jinho tungkol dito. Sinubukan ni Jinho na aliwin siya, ngunit hiniling ni Cho kay Jinho na huwag kalimutan ang tungkol sa kanilang paglalakbay sa Macau o na talagang magagalit siya sa pagkakataong ito. Kaya naman, nakangiting sagot ni Cho na sisiguraduhin niya iyon. Sa kabilang banda, nang bumalik si Yuan, sinabi ng kanyang amo na hindi niya naisip na matatalo siya at tinanong kung ang pag-aalaga sa batang iyon ay isang mahirap na trabaho. Humingi ng paumanhin si Yuan sa paghuli ni Kai at sinabing lampas sa kanyang kakayahan ang bata. Si Kai Chang ang nakamaskara. Ako na nakakilala kay Lin Feng kanina, at ang sabi niya ay mukhang nabugbog ng husto ng batang iyon si Yuan. Tinanong ni Chang kung sinasabi ni Yuan na ang isang martial artist ng ganoong antas ay nagmula sa Korea, na sinagot ni Yuan, kung pipiliin ng batang iyon na patayin siya, wala siya rito ngayon. Hindi makapaniwala si Chang na may isang lalaking may ganoong kapangyarihan na hindi nila alam. At nang sabihin ni Yuan na may isa pa siyang gustong pag-usapan, tinanong ni Chang kung ano iyon. Sinabi ni Yuan na ang bata ay hindi isang ordinaryong martial artist, at sigurado siya na ang bata ay gumagamit ng demonic martial arts. Sinabi ni Yuan na hindi ito isang mababang antas ng art at ang sabi ni Kecheng, kung ito ay, kung gayon, sa pag-aakala na ang batang iyon ay hindi nagdudulot ng anumang gulo. Dapat na lamang nila siyang iwanan hanggang sa bumalik siya sa Korea. Sinabi ni Chang kay Yuan na ang isang demonic practitioner sa ganoong antas ay hindi makatiis sa kanilang pagkauhaw sa dugo, at sinabing mukhang magkakaroon sila ng serial killer sa Korea sa lalong madaling panahon. Sumang-ayon si Yuan at naisip na marahil ay mas mabuti na huwag na niyang pag-usapan kung paanong tila naging ganap na normal ang pag-iisip ng batang iyon, dahil sa tingin niya ay mas makabubuti sa kanyang reputasyon kung ang kwento ay natalo siya sa isang demonic practitioner na nagngangalit bilang si Yuan, iniisip ito. Biglang may dumating na lalaki roon na nagsasabi na ito ay isang kawili-wiling kwento. Nagulat si Yuan at tinanong ni Kecheng ang taong iyon kung dumating na siya. Ngunit nagtanong ang lalaking iyon kung bakit hindi siya inimbitahan ni Kecheng sa ganoong kawili-wiling kwento. Natakot si Yuan na maramdaman ang pressure, at agad na sinabihan ni Chang si Yuan na lumuhad. Alam ni Yuan na ang Martial Alliance ay ang organisasyong kilala bilang pinakamahusay sa lahat ng mga pangkat ng martial, at nabalitaan niyang mayroong 3 hari na namumuno sa Martial Alliance. Bawat isa sa kanila ay kilala na nagtataglay ng kapangyarihan na lumalampas sa limitasyon ng isang tao. Nabalitaan ni Yuan na ang dakilang pulang hari, na kilala na may malaking pangangatawan tulad ng Azure mismo, ay may nagninangas na kilay at buhok na parang leon. Napagtanto ni Yuan na ang lalaking nasa harap niya ay ang pulang hari, at sinabi ng pulang hari na narinig niya ang tungkol sa isang demonic practitioner, kaya hiniling niya kay Yuan na sabihin sa kanya ang higit pa tungkol dito. Makalipas ang ilang araw, nang aalis sina Jinho at Cho, tinanong ni Chang kung aalis na sila. Humingi ng paumanhin si Jinho sa kanya, sinabing pakiramdam niya ay nakagawa lang siya ng pinsala kay Chang sa kanyang pagbisita. Ngunit sinabi ni Chang na hindi ito ganito, at humingi ng paumanhin dahil sa tingin niya ay hindi siya gaanong nakatulong. Suot na naman ni Chang ang kanyang Mountain Spirit outfit. Kaya nang tanungin ni Jinho kung bakit, sumagot si Chang na nakapagpagaling siya ng sapat habang narito si Jinho, kaya naisip niyang bumalik sa kanyang trabaho. Hulaan ni Jinho na talagang nag-e-enjoy si Chang, ngunit sinabi niya kay Chang na maaari siyang umalis sa trabahong ito sa tuwing nararamdaman niya ito. Sinabi ni Chang kay Jinho na maraming bagay ang inihanda para sa hangin ng Demonic Master. Kaya tinanong niya kung babalik ba talaga si Jinho. Sumagot si Jinho na wala na siyang hinihiling sa kanila,
ngunit tinanong niya kung may anumang koneksyon si Changman sa labas ng mundo, na sinagot niya, wala siya nito. Sabi ni Chang, bagamat nagpasya siyang bantayan ang lugar na ito, mas marami ang mga inapo ng kulto, at bawat isa sa kanila ay nabubuhay habang pinapanatili ang komunikasyon sa isa't isa. Sabi ni Chang, kung marinig nila ang balita na bumalik na ang Demonic Master, sigurado siyang tatama sila rito sa isang iglap, at naiintindihan ito ni Jinho. Biglang nagtanong si Jinho kung may papel at panulat si Cho, at makalipas ang 1 minuto, binigay ni Jinho kay Chang ang kanyang contact number. Sinabi ni Jinho kay Chang na tanungin ang isang bata kung paano ito gamitin. Ngunit biglang, sinabihan ni Chang si Jinho na maghintay sandali at pumasok sa loob ng kanyang cabin habang sina Jinho at Cho ay nagtataka kung saan siya nagpunta. Biglang bumalik si Chang na may dalang smartphone at sinabing na-save niya ang numero doon. Pareho silang nabigla, at tinanong ni Chang kung gusto rin bang makuha ni Jinho ang kanyang numero, na sinagot ni Jinho ng oo. Samantala, nabigla si Cho dahil ito ang pinakabagong iPhone at ito ay isang limited edition na glossy black color. Bukod dito, tinanong ni Jinho kung alam ni Chang ang tungkol sa Martial Alliance, na sinagot niya, alam niyang sila ang kasalukuyang namumuno sa mundo. Sinabi ni Jinho na gusto niyang imbestigahan ni Chang ang Martial Alliance hanggat kaya niya, lalo na kung sino ang nasa ibabaw nito. Tinanggap ni Chang ang gawain, at nang umalis si Jinho, biglang, nagtanong si Chang kung saan sila patungo, at nagtanong kung sinusubukan nilang bumaba ng bundok. Nang sumagot si Jinho na bababa sila sa bundok, tinanong sila ni Chang kung bakit sila patungo sa maling direksyon. Sinusuri ni Chang ang kanyang telepono at sinabing may malapit na kalsada kung sa kabilang direksyon sila pupunta. Nang ipakita ni Chang sa kanila sa telepono, namangha sina Jinho at Cho. Sinabi ni Chang na ang edad ay nagbago at inirerekomenda ang paggamit ng ilang modernong teknolohiya. Sa kabilang banda, ang kamay ni Dage ay naayos sa isang pekeng, ngunit siya ay namangha na ito ay kasing ganda ng bago. Gayunpaman, sinabi ni Dage na masakit na kailangan niyang igalaw ng mano-mano ang bawat daliri. Kaya tinanong niya si Lin Feng kung mayroon silang neural interference na mga bagay. Ngunit tumugon si Lin Feng na mananatili sila sa kanyang mga panaginip. Sinabi ni Lin na nakuha niya ang pinakamahusay na magagawa niya, kaya dapat niyang pakisamahan ito. Tinanong ni Lin Feng kung aalis ba talaga siya sa grupong yun mo, kung saan sumagot siya na tumingin siya sa kanya at tanungin kung ano sa tingin niya ang magagawa niya sa katawan nitong si Dage na nagsasabing magiging deadweight lang siya sa tabi niya, at tapos na din yung dalawa. Sinabi ni Dage na nasira ang nervyos ni Skewer sa kanyang kamay kaya hindi na siya makaputok ng baril, at si Mibol ay wala sa anumang anyo upang gumana para sa kanila. Malungkot si Lin Feng, at kapag nag-aalangan siyang magsabi, tinanong ni Dage kung pipigilan niya siya. Sinabi ni Dage na sinabi niya sa kanya na siya ay isang marshal, at sinabi niyang akala niya ay kinasusuklaman niya ang marshals, ngunit sinabi ni Lin Feng na alam na niya. Sinabi ni Lin Feng na ilang taon na silang magkasama, kaya tinanong niya kung talagang sa tingin niya ay hindi niya alam ang tungkol dito. Biglang sinabi ni Dage na magbubukas siya ng tindahan at mamuhay ng normal dahil gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ito para mamuhay ng normal. Tinanong ni Dage kung interesado ba siyang umalis sa triad at samahan siya sa pag-ihaw ng ilang tornilyo ng tupa, kung saan sinagot niya na parang impyerno ay sasabihin ni Dage na tama iyon, at sinabihan siyang maging vice leader na siya, at pinutol siya, walang kwentang buntot. Sinabi sa kanya ni Dage na sabihin sa iba na ang insidenteng ito ay hindi desisyon ng grupo, ngunit ang kanyang independenteng desisyon, at sinabihan siyang umalis. Ngayon, sabi ni Dage, mukhang naubusan na ng pasensya ang isang bisitang kanina pa naghihintay, kaya kinabahan si Lin Feng, at tinanong niya kung may tao ba talaga. Sumagot si Dage na narito ang isang tao mula sa Martial Alliance, at mayroon silang totoong halimaw sa kanilang pintuan. Pagkaraan ng ilang oras nang umalis si Lin Feng nang huhuli at binisita ni Red King si Dage at alam ni Dage na wala sila roon para lamang bisitahin siya, inirekomenda ni Chang na huwag nang magbiro si Dage at sinabi na dapat malaman ni Dage na hindi niya pinansin ang mga utos ng Martial Alliance at nakipagtipan sa Martial na iyon nang walang pahintulot nila. Sinabi ni Dage na siya ay nagtatrabaho sa mga personal na termino, at siya ay pinatalsik mula sa grupo dahil doon, ngunit ang paghuli ay nagsasabing hindi ito mahalaga, dahil hindi nila pinaplano na parusahan pa rin ang buong batang grupo ng Mo.